Masu. Gago. Nanood ka pala sa akin habang naliligo. Hindi ko Masu. Hindi ako nanood. Pakinggan niyo po muna ako. Ano pang paliwanag? Naawa lang ako kaya kita pinatira dito. Akala ko ba mabait ka? Manya ka pala eh. Hindi po. Masu ako. Ayusin mo gamit mo at umalis ka na. Ese. Hoy, lolo mong gago. Sa wakas sumagot ka rin. Seryoso ka ba talaga? Ang tagal ko nang bumaba ng bundok. Sabi mo 5 kong ate, isa wala akong nahanap. Tapos may mga beauty mark pa sa iba't ibang lugar. Sa hita, sa kaliwang dibdib, sa puwet. Meron pa sa pusod. Saan ba naman ako makakakita ng ganyan? Yulo, mga sexy at magaganda yung mga ate mo. Ang biyayang ka makalimutan. Isang taon lang ang meron ako. Bago mag-negatibo 2 movie birthday ko. Kung hindi ko mahanap ang 5 kong ate para mag-detox. Mamamatay ako dahil sa'yo. Wala ka man lang ipinadalang litrato. Isang buwan na ang nasayang sa isang taon ko. Binabaan ako ng tawag. Kapag may kalandian ka na, ako nakalimutan mo. Patay gutom ka. Maghihintay ka. Ang tagal na ah. Bakit wala pa rin balita sa bunso natin kapatid? Huwag mo nang itanong. Isang buwan nang bumaba pero di pa rin dumarating. Baka may nangyari sa kanya. Master, may pinadala siyang litreto ng bunso. Tingnan ko kung gwapo. Ay siya pala to. Kilala mo siya? Ako nga yung nagpalaya sa kanya eh. Pinanood niya akong maligo. Ha? Kanina lang sabi ng butler andito pa siya. Bakit bigla na lang nawala? Ano ba ginawa mo sa kanya? Wala naman. Pinanood niya akong maligo kaya. Sinampal ko siya tapos pinalayas ko. Akala ko ba matatag yun? Nagtampo pala. Sige, hanapin natin sa kabilang dulo. Itong si Masu. Isang sulyap lang naman. Nag-ambush pa ng tropa para sa akin. Kung mahuli ako, patay talaga ako. Takbo. Bunso, Ate mo ako. di mo nakilala si Ed. Noong bata pa tayo. Pero araw-araw kailangan kong yakapin ang fifth sister para makatulog. Sakto, tayong dalawa na lang ang magkwentuhan. Hayaan mo silang maghanap. Little brother. Tingnan mo. Oh, yung bag at espada ni Little Brother. Nasaan na siya? Kotsnik Xiaobay. Nandyan si Little Brother. Mga ate, una na ko ha. Dala ka o muna si little brother. Ang talino talaga ng mga plano ni Xiaobay. Anong gagawin natin ngayon? Puntahan natin siya sa bahay ni Xiaobay. Tara. Ikaw. Ikaw talaga ang ate ko. Hindi mo na ako nakilala? Nung bata pa tayo, kailangan mo pa akong yakapin para makatulog. Ate, ikaw. Ang gwapo mo na ngayon, little brother. Halikang ga kita. Ate, matanda na ko. Huwag mo na akong asarin. Azarin? Nagiging mahiyain ka na pala? Ate Montag, tu, ha? Halikan talaga kita. 8. Marami pang panahon. May gagawin pa ko ngayon. Una na ko ha. Paalam, ate. Bakit ka tumatakbo? Hindi naman kita kakainin. Kayong dalawa pala. Nasaan siya? Huwag na kayong maghanap. Wala si little brother dito. Dinala mo siya, di ba? Oo nga. Huwag ka nang magtago. Ilabas mo na si little brother. Kung gusto niyong maghanap, maghanap kayo. Wala talaga siya dito. Matutulog na ko. Ay, eldest sister, anong gagawin natin? Uwi na muna tayo. Ese. Siya talaga ang 5th sister ko. Bakit hindi ko siya makilala? Saan ka pupunta? Tigil ka dyan, Little Brother. Ha? Ikaw rin pala ate ko. Hindi ko inakala na ngayon. May bisyo ka na palang manghalikaw. Hindi. Noon ko lang gustong tignan. Kung mayroon kang nunal na sinasabi ni Master. Talagang hindi na maaasahan ang master natin. Anong panahon na? Ganito pa rin ang paraan para maghanap ng tao. Actually, 8 noon. Tama na. Sumama ka na lang muna sa kin. Ay, Tara na. Sakay na. 8. Opisyal na pagpapakilala, ako ang ika-4 na mag-aaral. Kumusta? 4 na senior sister, wala talaga akong ginawa kanina. Senior sister. Gamot. Bakit ganito kalala ang palpitation mo sa murang edad? Gamot. Bakit walang laman? Senior sister. Walang hiya ka.
Akala ko nagbago ka na, pero ganito ka pa rin pala. Sinasagip lang kita kanina. Para lang sa gamot, kailangan mo pang maghubad. Walang laman to, tinuturukan kita ng acupuncture. Junior brother, pasensya na, nasampal na naman kita. Masakit ba? May malubha kang sakit. Tapos dala mo pa itong walang lamang bote. Kung wala ako, patay ka na sana. Nandito ka naman, wala na akong kailangang gamot. Pero di ko inakala, ang galing mo pala. Isang tusok lang, gumaling na ako. Siyempre naman, tuloy-tuloy natin gagamutin to ng 7 araw. Tapos sabay sa paliligo ng gamot, gagaling ka na. Talaga? Umuwi na tayo ngayon. CJ. Senior sister, huling sesyon mo na ito. Magbabad ka pa ng konti. Ang galing talaga ni Junior brother, yung sakit na di magamot ng mga doktor. Ilang araw lang, gumaling na. Senior sister dalawa, bakit ka nandito? Kung di ako pupunta, paano ko malalaman na itinago mo si Junior Brother? At umabot na pala kayo sa ganito. Hindi, senior sister dalawa, ginagamot ko lang si 4 na senior sister. Ang pogi pala ng katawan ni Junior Brother. Senior sister dalawa, basa ang damit ko, magpapalit muna ako. Comfortable ba? Comfortable. Magsuot ka na ng damit, may importante ako sa'yo. Eto, senior sister. Momo, ang galing Montag pala. Medyo. Ahem. Hoy, Junior Brother. Senior sister dalawa. Halika rito, tingnan mo rin ako. Anong nararamdaman mo, senior sister dalawa? Mabigat ang dibdib ko lately, hirap huminga. Mukha namang malusog, di yata malubha. Tulungan ko sa senior sister na siya ang puso. Ziege. Ang pulso ni second senior sister ay normal, malusog ang pangangatawan. Bakit ka nakakaramdam ng hirap sa paghinga? Medyo masikip lang ang dibdib ko, baka pwede mong masahehan si senior sister. Baka mas mabilis kang gumaling kung ganito. Second senior sister. Ano bang problema? Tama na. Natatakot na ang little junior brother. Little Junior Brother, hindi maganda ang pagtrato mo ng ganyan. May gagawin pa ako, aalis muna ako. Second sister, bata pa si little junior brother. Hindi pa niya nakikita ang ganitong eksena. Ikaw, magpakabait ka na lang sa susunod. Sobrang enthusiastic ng mga senior sisters. Kung magpapatuloy pa to, hindi ko nakakayanin. Ang mga display cabinet dito ay puro high-end series. Ang pinakamura ay 3.7 milyon. Pwede ko bang makita yan? Hindi pwedeng tingnan, bibilhin mo muna bago makita. Ang gaganda ng mga damit na to, gusto ko lahat. Sige, bilhin. Ay, ang ganda rin ng bag na to. Oo. I-package mo lahat. Sige, ma'am. Ang ganda ng brooch na to. Pakuhan ka, bagay sa yung aura. Susubukan ko na ngayon para sa'yo. Hindi mo ba sinabi na hindi pwedeng tingnan to? Si MR Zhang ay EIE client ng aming store. Hindi siya katulad ng ordinaryong tao. Mahirap ka lang, wala kang pambili, kaya hindi mo kailangang tingnan. Bossy, Tanggal ka na. Bossy, gusto ko lang ilaan ang oras ko. Sa mga customer na may purchasing power. Siya ay junior brother ko. Sa tingin mo, wala siyang purchasing power. Pasensya na. Humihingi ako ng tawad. Hindi ko nakilala ang importansya mo. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bossy, Mr. Zhang, tama ba? Mula ngayon, hindi ka na welcome sa lahat ng mall ng i-group. ganito ba kayo magnegosyo? Oon ka, Gat. Paano ba kayo magnegosyo? Little junior brother, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Pumunta ako sa bahay ni 4th senior sister. Kaya pala tahimik lang siya nitong mga nakaraan. Itinago ka pala niya. Pumunta ako para gamutin si 4th senior sister. Gamutin si Xiao Montag. Wow, ang galing na ng little junior brother ngayon. Oy, Ye, si Linhui may nangyari. Nasa ospital na ngayon. pupunta ako agad. Sumama ka sa akin. Anong nangyari, ate? Kumusta ang kalagayan? Ginawa namin ang lahat, biglaan at malala ang sintomas. Huli na nang dalhin sa ospital. Si Linhui ang iyong katulong. Alam kong malungkot ka. Pero ang mahalaga ngayon, humanap ng papali sa kanya. Para mabawasan ang ating pagkawala. May pag-asa pa. Ano NG kalokohan yan? Pinagdududahan mo ba na sinadya naming hindi tumulong? Hindi ko sinasabi yon, talagang hindi nyo kayang iligtas. Pero kaya ko. HMPH, ang yapang Montag. Kung kaya mo talaga, ako na ang magre-resign, sayo na ang posisyon ko. Hoy, anong ginagawa mo? Nagligtas ako ng buhay. Akala mo ba kung saan ka naroroon? Kapag nasaktan mo siya, anong ibabayad mo?
Vice President Tao, may problema ba? Ako ang bahala. Junior, tiwala ako SIO. Anong nagyari sa'yo? Napasobra ka sa yabang? Lason nito. Anong gagawin natin? Gamot na akong dan, nakakapagaling ng lahat ng lason. Bilis, bilis. Mukhang okay na. Ano NG walang kwentang gamuyan? Wala man lang riksyon. Isa ka lang mandaraya. Ito ay. Bilis, bilis. Kung tama ang alala ko, sinabi mong magre-resign ka. Hindi ko kailangan ng posisyon mo. Ang aking junior ay hindi lang magaling sa medisina, may klase pa. Hindi tulad ng ibang walang kwenta. Pinaghihinalaan mo bang may sinasadyang maglason? Si Lin Hui ang aking kanang kamay, kung mamatay siya. Marami akong problema. Bihira ang ganitong lason, mukhang talagang gawa ng tao. May pinaghihinalaan ka ba? Pero maraming nakabantay sa akin. Titiyakin kong malalaman ang katotohanan. Tara na. Walang naiwang bakas? Relax, siguradong malinis. Bantayan mo ang mga galaw ni Yelan. I-report mo agad sa akin kung may kakaiba. Oo, Huwag kang mag-alala. Bunzo. Narito ako para sa'yo. Masaya ka ba? Fifth senior sister, bakit ka nandito? Noong bata pa tayo ang pinakamalapit. Ang tagal mo na kay fourth senior sister, hindi mo ba ako na-miss? Na-miss kita, pero pwede bang bumaba ka muna? Aray ko, bunso. Natatakot ang 5th senior sister na ako lang ang makakasama mo. Kaya dinala niya ang kanyang mga gamit para makasama ka. Ano bang ako lang? Tinutulungan ko lang si fourth senior sister na gumaling. Eh gumaling na si fourth senior sister. Bakit hindi mo ako hinanap? Kung hindi ka una naman kay second senior sister, hindi ko malalaman na nandito ka. Kasi naman, ang kulit mo kasi. Hindi pa sanay ang bunso natin sa ganito. Noong nakaraan, tinakbuhan ka na nga, hindi ka pa natuto. Anong natuto? HMP. Bonso, sumasakit ang likod ko sa pag-insayo ng sayaw. Massage Montag naman ako, please? Bonzo. Senior sister, uwi na ako. Isa pang ulam, kakain na tayo. Umuwi na si junior sister. Senior sister, bakit si Bonso ang nagluluto? Siya. Sabi niya ayaw niyang pabigat lang. Kaya naghanap siya ng gagawin. Upuan mo na. Heto na ang ulam. Kain na. Ang daming ulam, wala akong makain. Bakit senior sister, hindi mo gusto ang lasa? Hindi naman, kaso nag-audisyon ako bilang lead dancer. Kailangan kong magdit. Ay naku. Sa'yo naman, hindi mo matitikman. Ako na lang ang tatanggap sa unang luto ni Bunso. Kung hindi ako makakain, nandiyan naman si Bonso. Halika. Pagkatapos mong kumain, message mo ako. Teka, Bunso, mas masarap itong sa akin. Kainin mo ito. Sa akin mas malasa, kainin mo ito. Mas masarap ito. Sa akin malasa. Kakainin ko lahat. Sige na. Fifth senior sister, anong nangyari sa'yo? Paano ito nangyari? Ang daming dugo, masakit ba? Tiisin mo, aalalayan muna kita ng pagdurugo. Ang tagal kong pinaghandaan ang kampanyang ito, ngayon nasira na lahat. Fifth senior sister, magpahinga ka buong araw bukas. Makakatayo ka na uli para sumayaw sa mga kalawa. Bakit may pako sa sapatos mo? Ano ba talaga nangyari? Siyempre si Song Yaya. Kung hindi ako ang lead dancer, siya na. Siyempre siya ang may pakana. Dahil lang sa pagiging lead dancer, naglagay siya ng pako sa sapatos mo. Saan ba ang dance studio mo? Bubeltahan ko siya bukas para sa'yo. Nasa Central Theater. Fourth senior sister, samahan mo si fifth senior sister bukas. Hindi magtatagumpay ang ganitong mandaraya. Lead dancer pa rin si fifth senior sister, tiwala lang. Congrats JESA packaging lead dancer. Kung hindi nasaktan si Bayu, dapat siya ito. Hindi naman sigurado, magaling ka rin. Kahit hindi siya nasaktan, hindi naman sigurado na sa kanya ang pwesto. Tama, Karen. Song Jiajia. Ikaw, ang gwapo mo naman, hinanap mo pa ako dito. Wag Montag sasaktan si Jiayiha. May sasabihin ako sa kanya. Mauna na kayo. Anong kailangan mo? Ikaw ang may gawa sa paa ni Bayu, di ba? Anong sinasabi mo? Bakit ka kinakabahan? Mag-isa siyang nagsayaw ng gabing iyon. Nakatapak lang siya sa pako. Anong kinalaman ko? Sinong nagsabing nakatapak siya ng pako? Chismis lang narinig ko. Huwag mo akong pagbintangan. Kung magsisinungaling ka pa, wawasakin ko yung 2 binti mo. 2 ang pagpipilian mo.
Una, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Bayu sa harap ng lahat. Pangalawa, sisirain ko ang mga binti mo. Ikaw ang bahala. Sorry na. Junior brother, ang Saya Montag ngayon Kasi, makakatayo ka na para sumayaw bukas. Zumayav? At may handa akong sorpresa para sa'yo. Junior brother, sabi Montag may sorpresa ka. Malapit na tayo sa dressing room. Nasaan na? Pagpasok mo malalaman mo na. Siege by Junior brother. Bayu, pasensya na, ako ang naglagay ng pako. Talagang pasensya na, ikaw pala. Bayu, gustong-gusto ko talagang maging lead dancer ngayon. Talagang pasensya na, pwede mo ba akong patawarin? Ang pasensya na mo ba ay ginto? Kung hindi dahil sa junior na gumaling sa binti ko, nasira na sana ang buong dance career ko. Ang mga gumagamit ng masamang paraan, kahit gaano kagaling, ay hindi namin tinatanggap. Umalis ka na, director. Hindi ko talaga sinasadya, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Umalis ka diyan, si Bayu PA rin ang lead dancer. Okay lang BA ang pamontag? Okay lang. Sabi ko sa'yo, ang lead dancer ay dapat senior ko. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Maliit lang na parusa. Ang galing ng junior ko. Senior. Sige, pupunta na ako. May urgent ang senior. Mauna na ako sa kanya. Ziyayun, ye. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nandito lang ako para kumuha ng file para kay Iitaw. Anong file at nagkukubli ka sa pintuan ng opisina ko? Para pirmahan mo, ito ang mga litrato mo na kinukunan ko. Ano pa ang masasabi mo? Si Taosheng ba ang nag-utos sa'yo? Oo, Zifaw Pita. Labis siyang nahuhumaling sa'yo. Sabi niya, obserbahan ko ang mga gawain mo. Ang heart-piercing pill, kung hindi mo inumin ang antidote sa loob ng isang oras, ay titigil ang puso mo at mamatay ka. Maya-maya, mararamdaman mo ang sakit sa paligid ng puso mo. Kung ayaw mong maniwala, hintayin mo. Sasabihin ko na, bigyan mo na ako ng antidote. May malaking nadiskubre si Boss Tao. Nasa opisina ko. Ginawa ko na ang lahat ng sinabi niyo. Pwede na bang bigyan ako ng antidote? Ito ang gamot para sa sintomas mo. Pagkatapos ng lahat, ibibigay ko sa iyo ang antidote. Bossy, ano ba tong nangyari? Inamin na niya ang lahat. AME, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Paglalason at masamang kompetisyon. Tazeng, sobra ka na. Kahit ano pa ang ginawa niya, imbestigahan niyo na maayos at sundin ang proseso. Bakit kailangan pang mag-ingay? Nakita mo na, isa ka lang na pound sa kanya. Boss Tao, Ono BA 2? Gusto mo akong pagtakpan? Huwag mo akong idamay, magsalita ka na may ebidensya. Akala mo ba laging verbal lang ang utos mo? Wala na akong ebidensya. Basta mabala lang si Linhoy. Si Yelan ay abala sa sarili niya. Pagdating ng panahon, magkakaroon ako ng pagkakataong makuha ang Yikorp. Pagkatapos nun, paano mo ako pasasalamatan? Gagawin kitang tamad araw-araw. Pang-init lang ng kama ko. Ay, nakakainis. Putanggina, ginago-montak ako. Sa ganitong sitwasyon, tatawag ako ng board meeting at tatanggalin ka sa Yikorp. Sa loob ng maming taon sa kumpanya, kahit papano may naitulong ako. Junior, ano yung binigay mo sa kanya? Nakamamatay ba talaga? Siyempre hindi. Yun ay gamot para sa puso ng 4th senior sister. Kapag kinain ng normal na tao, masakit lang at hindi komportable. Pinagtripan lang siya. Ang talino mo talaga. Taosheng, gusto mo ulit masaktan? Yilan, hagsisisihan Montag. Balang araw, ikaw at ang Yikorp ay magiging akin. Papabuhin kita sa tuhod para makiusap sa akin. ADE hintayin natin. Siege, abanggan natin. Senior sister, pakiramdam ko hindi siya titigil. Anong tako? Nandiyan ka naman, kasama si Junior. Hindi naman ako mapapahamak. Huwag kang mag-alala. Drive na. Vice President Tao, umalis ka na. Kung kaya mong ipagkanulo ang Yikorp ngayon, bukas kami naman sa Kelly ang ipagkakanulo mo. Hindi ako mag-alaga ng ahas sa aking dibdib. President Hang, huwag mong agad tanggihan. Ang mataas na panganib ay may kasamang mas malaking kita. Kapag sumali ako, hindi magiging banta ang Yikorp sa Kelly. Nagbid na ang Tingyuan Group. Sa Yuncheng, dalawang top companies na lang ang natitira, Yikorp at Kelly. Pero nasa blacklist na ako and Yikorp. Tutulungan ko ang Kelly na makuha ang Tingyuan. Yan ang obligasyon ko. Marketing Director, Haha, satisfied ka ba sa posisyon na to? ibibigay ko lahat ng impormasyon tungkol sa Yikorp. Maorganisa natin. Sa ganitong paan, maaari nating maagaw ang kanilang merkado. Magandang partnership. Senior sister, nakauwi na ako. Okay. Maganda ba?
Sino ang mas maganda? Siya o ako? Siyempre mas maganda ang 5th senior sister. Alainan. Ay, maganda rin ang 4th senior sister. Yung mga artista sa Lee. Hindi talaga pwedeng ikumpara sa 4th at 5th senior sister. Malayo ang agwat. Ayos. Na-record ko lahat ng sinabi mo kanina. Ipapakinggan ko to kay third senior sister pagbalik. 3rd senior sister. Yung artista na sinabi mong malayo ang agwat. Totoong totoo. Nag-shooting siya kamakailan lang at babalik siya pagkatapos ng wrap-up sa loob ng ilang araw. Pagdating ng panahon, Siya ba talaga to? Si 3rd senior sister. Little junior brother, hindi mo naman siguro gustong marinig ni third senior sister. Na sinasabi mong pangit siya bago ka pa makita ng personal, di ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin, senior sister. Ako. ano ang ibig mong sabihin? 5th senior sister. Ano ang ibig sabihin niyan? Yihi. Sarap. Alainan. Dahan-dahan ling. Sabi ka USIU magaling massage SI little junior brother. Ni hindi mo pa na tree. Na. Little junior brother, huwag ka nang magluto. Mag-message ka na lang araw-araw sa amin. Kung gusto ng mga senior sister, araw-araw akong magmamassage. Little junior brother, imasa Montag naman ang 20 KO. May sayawan ako sa ilang araw para ma-relax. CJ. Ang sarap. Kung hindi lang sobrang importante ng event, isasama sana kita. Para mag-message ka bago at pagkatapos ng performance. Walang problema. Hoy, bakit hindi mo ako pinagsisilbihan ng ganyan? Pagsisilbihan. Little junior brother, ano ba ang gusto mong sabihin? Lanan. Ang sarap. Hindi ako comfortable. Xiao Yu, listen to me. Isang din na lang yan, pala yun. Ayaf ka o. Huwag kang magpakatigas ang ulo. Minister Chiao, sinusundo na ako ng boyfriend ko. Siya? Anong maibibigay niya sa'yo? Sumama ka sa akin, siguradong magiging maganda ang buhay mo. Junior brother. Pilay. Huwag kang magsinungaling, hindi ka rin matino ang puso. Huwag mo nang guluhin si Baiyu sa hinaharap kung hindi. Junior, Zia ang aking boss, si Minister Xiao. Zeno KBA? Kahit kulang ang isang paa ko, mas magaling pa rin ako sa'yo. Minister Xiao, di ba? Kaya kong pagalingin ang paa mo. Ikaf lang? Pagagalingin ko ang paa mo. Pero huwag mo nang guluhin si Baiyu pagkatapos. Sige, gamutin Montag ng gayon. Kung hindi mo magawa, ikaw mismo ang maghuhubad sa kanya at ihiga sa kama ko. Kasundo. Bantayan mo ang tingin mo. Sumama ka sa akin. Marunong ka ba talaga o hindi? Kung ayaw mong maging lumpo, tumahimik ka. Hoy, kung niloloko mo ako, sisiguraduhin kong mas masahol pa sa kamatayan ang abutin mo. Tama na. Ang galing. Ayos na. Diyos ng pagaling, patawad sa aking pagiging bastos. Pasensya na, pasensya na. MS Bay, patawad sa aking mga kasalanan. Ituring mo na lang akong pilay at bulag. Huwag mo akong pansinin. Kung gusto mong tuluyang gumaling ang paa mo, kailangan mo pa ng ilang sesyon. Bibigyan kita ng reseta. Uminom ng tsaa para tuluyang gumaling. Salamat, Doktor. Presyo lang, sabihin mo lang. Si MS Bay, ayusin ko ang lahat para sa kanya. Garantiya kong magiging bituin siya sa pagsasayaw. Hindi na kailangan. Tandaan mo lang ang sinabi mo. Hoy, Doktor, sandali. Kailan ang susunod na paggamot? Bukas, dito pa rin. Sige, Doktor. Ingat ka, Doktor. Junior, salamat. Trabaho ko ang protektahan ang senior ko. Doktor, gusto mo bang maging personal kong doktor? Kahit anong kondisyon, sabihin mo lang. Karapat-dapat ka ba? Doktor, talagang mali ako noon. Huwag mo nang isipin. Sa hinaharap, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Basta kaya ka o. Si Xiao Fei ay hindi tatanggi. Ingat ka, Doktor. Junior, Second senior, anong ginagawa mo dito? magkasundo talaga tayo. Nakita kami ng isang alahero dito. Bumili ako ng mga alahas. Para sa aking disenyo. Saan mo ako dadalhin? Dalhin ka sa bahay. Pangalawang ate, ayaw ko talaga ng alahas. Tanggapin mo na, ako mismo ang nagdisenyo nito. Isa lang ito sa buong mundo. Marami ang gustong makatanggap nito, pero hindi nila makuha. Tumayo ka.
Bonso, ang cute-cute mo sa picture. Pangalawang ate, burahin mo na yan. Burahin? Hindi pwede. Pangalawang ate. O kaya, magpalit tayo ng pose para marami tayong mapikturan. Haha. Bunso, ang bilis mo naman. Hindi. Bunso, ang pogi mo, kailangan kong kumuha ng maraming litreto. Pangalawang ate. Bunso, hindi ba maganda ang pangalawang Ed? Ganda. Gusto mo ba ang pangalawang Ed? Ako. Tawag ni ate, hello. Nawala na ang pagkakataon. Ano? Yung kiba. Pupunta ako ngayon, alis na ako. Paalam, pangalawang ate. Hello, ano? Uminom ka? Nasaan ka? Ate, gising na. Dumating ka na, Bunso, nawala ang pagkakataon ko. Anong pagkakataon? Ako, yung proyekto sa Tenyuan na 3 buwan kong pinaghirapan, nawala. Dapat bukas sa party ipapahayag ang collaboration, ngayon binawi na nila. Ang dami kong effort, anong tingin nila sa akin? Anong tingin nila sa group? Pinaglalaruan lang nila? Ate, uminom ka muna ng tubig, ang galing ng e-group. At ang galing mo pa, kung hindi sila makikipag-collaborate sa e-group. Lugi sila, di ba? Oo. Bonso, ang cute-cute mo, halika, bigyan mo ako ng halik. 8. Kahit isang halik lang, ayaw mo pa. Kuripot. Hehehe. Masaya ka na? Pwede na ba tayong umuwi? Hindi, wala naman akong gagawin bukas. Hindi ba dapat pupunta ka sa party bukas? Hindi na, wala namang collaboration. Para saan pa? Hindi mo ba gustong malaman kung anong plano nila? Tama ka, gusto kong malaman, bukod sa group. Sino pa ang pwedeng makipag-collaborate sa kanila? Sige, tara na. Ano na naman? Bossy, ang tagal natin hindi nakita. Tagal nanga. Hoy, Bossy, kamusta ka na? Mukhang maayos ang takbo ng buhay mo ah. Project Department Director lang naman. Hindi katulad mo, Bossy, ang ganda ng buhay mo. Parang hindi maganda ang takbo ng buhay mo ngayon ay. May problema ba? Baka naman pwede mo makiusap sa akin. Pwedeng tulungan kita. Ikaw ang may gawa nito. Natulungan ko na si Kelly na makuha ang Tenyuan. Nagsisisi ka na ba ngayon na hindi mo ako pinigilan noon? Bastos. Haha, simula pa lang ito. Ikaw at ang iyong group. Magiging laruan ko lang kayo. Haha. Zita Zeng pala. Dapat noon pa lang, pinatay ko na siya. Para hindi na siya makabangon pa. Huwag masyadong mag-alala. Baka pwedeng gamitin natin ang sitwasyon. Ayos ah, Junior. Pwede kaya ito? Siyempre, Tuloy pa. Bossy, hinahanap mo ako? Relax lang, upo ka. Tinawag kita ngayon para bigyan ka ng pagkakataong magbayad sa pagkakamali mo. Ipaalam mo kay Tauseng. Sabihin mo na sinimulan na namin ang proseso ng pagbili sa Dihaw Building. Hindi niya ako paniniwalaan. gumamit ka ng espesyal na paraan, maniniwala siya. Dumating na si Tausen. Alam mo na ang gagawin. Oo, alam ka. Tara, baby, na-miss mo ba ako ngayon? Gago, ano biyayang minamadali montag? Baby, namimiss kita eh. Lagi ka naman nakadikit kay Bossy. Bakit montag pa ako namimiss? Paano ko bibilhan ng alahas kung hindi ko siya lalapitan? May nakita akong magandang set ng Bluey Sapphire. Huwag kang mag-alala, pag nabili niya ang dihaw, kikita tayo ng malaki. Usap muna tayo ng seryoso. Maganda ang ginawa mo. Hintayin na lang natin na mahuli si Tausen. Pwede kaya ito? Ngayon, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Kung magtagumpay ang i-group sa pagbili ng dihaw, tataas ang halaga nila. Hindi maganda sa industriya natin. Ang e-group, para lang mabili ang dihaw, handang magpababa ng presyo. Hanggang sa limitasyon na, hindi pa rin natutuloy. Ngayon, biglang natuloy na? Iba na ang panahon ngayon, baka. Nagbigay sila ng mas magandang alok. Huwag kang mag-alala, Boss Hang, sa pagkakataong ito. Kahit hindi natin magawang makuha ang Kelly, hindi ito mapupunta sa kanyang e-corporation. Upo ka muna sandali, Junior brother. Nahihilo na ako sa pag-ikot mo. Senior sister, ano sa palagay mo, si Tausen? Hindi kaya nahalata na? Bakit walang kibo? Natapos na usapan. Talagang karapat dapat sa posisyon bilang Vice President sa e-corporation. Narito na siya. Bossy, nakipagkasundo na kami sa Kelly, paumanhin. Wala yun, masyado kang magalang.
Sana makipagtulungan tayo muli. Paalam. Kumusta? Pumirma na si Tao, Zheng para sa panig ng Kelly. Ang presyo ay 3% pamataas kaysa sa aming pinakamataas na alok. Gusto kong makita ang kanyang reaksyon nang malaman niyang ang pinag-agawang bagay. Ay naging mainit na patatas na pala. 300 milyon? Masyado bang mataas ang presyo? Dahil sa kasalukuyang impluensya ng Emperor Group at sa kanilang kita, mabilis lang ang pagbalik ng puhunan. Huwag mag-alala. Hoy, Minister Xiao? Ano? Anong nangyari? Ano ba talaga ang kalagayan ng Emperor ngayon? Sigurado ka bago ka pumiyama? Nagkagulo-gulo na ang loob ng Emperor Group. Imposible. Wala man lang investigasyon bago ang acquisition. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsala na idinulot mo sa kumpanya? Layas, huwag mo na akong makita muli. Dapat hindi ito mangyari. Bakit nagmamadaling bilhin ng e-corporation? Puta, nagplano pala siya sa akin. Manager Tao, may isang babae na nangalangin. Ang naghihintay sa iyo sa pintuan. Boss Tao, kamusta ka na? Puta, hindi kita hinahanap. Ikaw pa ang nagpakita. Boss Tao, kung gusto mong maghiganti, sumama ka sa akin. Chen Yuan, anong ginagawa mo dito? Siyempre, kasama ko ni Boss Ye para sa negosyo. Ito palang lalaking ito. Noong nasa Yunmen Club, nakita ko siya kasama ang aking sekretarya. Para makuha ang Emperor, ituloy ninyo. Kayong dalawa, naglalaro lang pala sa akin. Kung hindi kami nagtungtungan, bakit ka magmamadali? Gumastos na malaki para makuha ang Emperor. Ako, Senior sister. kayong dalawang puta. Sana mahuli ka o kayo. Tangina, ang tanga talaga nitong Tao Zeng. Ngayon, ang buong Kelly ay inisip na siya ay isang industrial SEY na ipinadala ng corporation. Hindi ako naniniwala na magtitiwala pa si Zhang Fan sa kanya. Boss Zhang, ano ito? Bumalik si Director Tao. Ano ang ibig sabihin? Tao Zheng, maliit ang tingin ko sa'yo. Niluloko mo ako SA double agent kay Memo? Plano nila lahat yan. Una niloko nila ako para bilhin ang Daihao. Tapos pinag-away kami. Huwag muna pag-usapan ang away, ang pinsala mo sa kumpanya. Hindi lang pera ang nawala. Ang mas importante, si Minister Xiao. Minister Xiao. Ang hirap niyang kausap, pero pumayag na sa long-term cooperation. Ngayon nalaman niya ang tungkol sa Dihao. Tumawag pa siya. Para kanselahin ang cooperation, paano na ang Kelly sa Yuncheng? Pasensya na, talagang kasalanan ko ito. Ang pinsala sa kumpanya, ako ang sasagot. Kaya kung kumbinsihin ulit si Minister Xiao, Boss Hang, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ikaf lang? Kung mabigo ka ulit, magimpeke ka na at umalis. Ano ang kailangan mo? Doktor, yung gamot na binigay mo last time, ubos na. Vede Beng. Vede Beng Markttransfer na lang, Doktor? Pulse check. Ah, Sundin mo lang yung reseta ko last time. Uminom ka ulit ng 3 piraso, siguradong gagaling ka. Salamat, Doktor. May gagawin pa ako, alis na ako. Ingat, Doktor. Hello, Minister Xiao. Sabi ni Tao Sheng, mamayang gabi may ibibigay siyang premium sa inyo. Kailangan bang tanggihan? Premium? Hindi, maganda ang mood ko ngayon. Pupunta ako mismo para tingnan. Salamat sa effort. Bastos, huwag mo akong hawakan. Mas mabuting sumunod ka na lang. Mamaya, alagaan mo na mabuti si Minister Xiao. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Tao Zheng, walang hiya ka. Bitawan mo ako. Anong karapatan mong magsalita? Ang mga paraan mo ba ay malinis? Walang hiya ako. Ikaf naman ay tuzo, bagay tayo. Huwag kang mag-alala, hindi kita gagalawin, ngayon ibibigay kita. Ay Minister Xiao, magpakita ka na maganda. Baka mas maging comfortable ka pa. Tao Zheng, masasamang lahi ka. Tingnan Montag. Ang katawan, ang mukha, napakaganda. Gusto ko talaga ang ugaling ganito. Tama. Yung sinasabi mo, walang problema, bukas. Pupunta ako mismo sa opisina nyo. Salamat, Minister Xiao. Huwag mo akong hawakan, manyakis. Sayang naman kung masira ang magandang mukhang ito. Bitawan mo ako. Bibigyan kita ng pera o shares sa kumpanya. Kahit anong gusto mo. Sandali lang. Umiinom ka ng gamot? Magaling sa medisina ang junior kong lalaki. Siguradong gagaling ka. Doktor ang Junior Montag? Anong klasen Doktor si Chen Yuan? Ginagamitan ng lason ang mga pasyente. Paulit-ulit na sinisira ang plano ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mapapariwa ng ganito. Teka, sinabi Montag kanina, Chen Yuan? Si Chen Yuan ang Junior Montag? Magaling sa medisina? Oo.
Kilala mo ba ang isang mananayaw, si Bayu? Junior Kong babae yun. Kalagan na nga ang binibini. Bilis. Paumanhin po, binibini, hindi ko talaga alam. Ika pala ang ate ni Chen Yuan. Pasensya na po, suntukin o murahin niyo na lang ako. Basta lang pumaysan ang galit niyo. Kilala mo ang junior kong lalaki. Si Dr. Chen ang tumulong sa akin. Pinagaling niya ang pilay kong kaliwang binti. Hangat ko siyang respeto. Paano mo naman nakilala si Bayo? Sumayaw siya, si Binibini Bai ang lead dancer. Napakagaling niyang sumayaw. Tama. Tatawagan ka o si Dr. Chen. May mga masasamang tao. Hayaan na lang ni Dr. Chen ang hatid sa inyo. Nasaan na ang cellphone ko? Cellphone, bilis. Junior. Ate, okay ka lang? Wala ba silang ginawa sa'yo? Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Wala na ang lead mo, okay ka pa. Hintayin mo, gagantihan kita para sa'yo. Sabihin mo na maayos, hindi kita hinawakan ha. Eh, ginamit ang gamot ko para apihin ang ate ko. Hindi ako, siya ang gumawa niyan. Alin sa mga kamay mo ang mawak sa kanya? Huwag mo akong tingnan. Ano ang ibig sabihin ng pagtingin mo sa akin? Dr. Chen. Dapat kang maniwala sa akin. Hindi ko talaga alam na siya ang iyong senior sister. At hindi ko siya hinawakan. Tanungin mo siya kung ayaw mong maniwala. Tunay na ang aso ay hindi nagbabago ng ugali, hamak na tao. Tigilan na ang paghampas. Mamamatay na tao kung ipagpapatuloy pa. Dr. Chen, ako na ang bahala sa kanya. Ipapangako ko na hindi na siya makakaabala pa sa iyo sa hinaharap. Senior sister, alis na tayo. Muntik mo na akong mapahamak, Minister Chiao. Hindi ko talaga balak na isama ka. Pwede bang isipin mo si Kelly? Isipin PA, lumayas ka na. Minister Xiao. Ito ba ang iyong paraan ng pag-ayos? Binigyan kita ng pagkakataon. Hindi upang patayin mo ang kumpanya. Ito ay talagang aksidente. Hindi ko rin inaasahan. Hindi mo inasahan ng bilhin ang tenyuan. Magbigay ng babae, hindi mo rin inaasahan. Ano ba ang alam mong isipin? Impyerno na kagat. Yun Cheng, wala na ba talagang lugar para sa akin? Balik ako balang araw. Yilon Chunyuan. Xiao Fai Zhangten. Papagbayarin ko kayong lahat pagdating ng panahon. Buti na lang at nandyan ang aming junior brother sa pangyayaring ito. Minamaliit kita noon, ikaw ang pinakamagaling, halika. Siyempre naman. Senior sister, sa tingin mo ba ay karapat-dapat akong magbantay sa mga senior sister? Ang galing-galing ng junior brother. Senior sister, medyo late na siguro. Uminom na lang tayo bukas, mauna na ako. Napakalawak ng lugar na ito, wala bang matutulugan mo? O kaya naman, sa tingin mo ba? Ayaw mong matulog kasama ang senior sister. Halika. Senior sister, hindi na ako makainom, huwag mo nang lagyan. Ganyan lang ang tolerance mo, junior brother? Mahina ka. Isa pa, punuin. Hindi pwedeng umayaw ang tunay na lalaki. Huwag ka nang uminom, junior brother, lasing ka na, huwag ka nang mag-inom. Sino ang lasing? Junior brother. Bayu. May sumagot na. Junior brother, saan ka nagtago kagabi? Bakit ngayon ka lang sumagot? Babae. Zino ka? Nasaan ang junior brother ko? Ako ito, kasama ko ang junior brother kagabi. Senior sister, si junior brother. Pagod na pagod si junior brother kagabi, hindi pa nagigising. Ikaw at ang munting kapatid, kayong dalawa. Naunahan pa tayo, huli na tayo. Ano ba yan, maliligo na ako, bababa na ako. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Sinabayan pa tayong ibinaba, nakakainis talaga. Huwag kang magkunwari. Eh. Bilisan mo na mag-ayos, kumain ka ng almusal tapos ihahatid kita pabalik. Hindi na kailangan, makakauwi naman ako mag-isa.
Hindi pwede yan. Namiss ko rin ang dalawang kapatid natin. Bisitahin ko sila. Mga ate, nakauwi na ako. O, naalala mo pa palang umuwi. Munting kapatid, may paborito ka. Ano ba yan? Naginuman lang kami ni ate para magdiwang. Totoong inuman lang, walang iba. Xiao Montag, Xiao Bai. Ano ba ang pinagsasasabi ninyong dalawa? Munting kapatid, ganito ba lagi nila kayo inapi? Sige, lumipat ka na lang sa akin. Tutulungan kitang mag-empek. Eh, Ano ba talaga ang ginawa mo kagabi kasama ni ate? uminom lang kami. Totoong ganun lang, wala nang iba. Wala, nakatulog lang ako ng malasing. Nakatulog lang. Ano pa ba? Saan ninyo inilagay ang kanyang mga gamit? Ate, ngayon pati ikaw ay naglalaro na rin ng ganyan sa amin. Pwede kayong magbiro, ako hindi? At ikaw, Xiao Bai. Parang narinig ko pang sinabi mo, nahuli na. Ano ba ang ibig mong sabihin, Ed? At pa ba ang tawag mo? Tapos na ang eksena ni third sister. Pero sabi niya babalik siya para samahan ang munting kapatid. Edi dagdag isa pang makikipag-agawan sa akin. Totoong si third sister, totoong si Linyaw. Ano ba ang ikinagagalak mo? Tingnan mo ang itsura mo. Nakalanding na ang eroplano, malapit na siyang dumating. Maghahanda muna ako. Tingnan mo siya. Walang kwenta. Mahal kong munting kapatid, nasaan ka na? Bumalik na ang ate mo para sa iyo. Akala ko matagal-tagal ka pa. Talagang ikaw ang aking munting kapatid, ang gwapo mo talaga. Ang ganda rin ng katawan mo. Ito lang ang pectoral mo, pwede pang lumaki. Third sister, ikaw ay? Gusto mo bang sumama sa showbiz? Sa ganyang itsura mo, siguradong maraming magkakagusto sa'yo. Hi, Huwag na showbiz, sumama ka na lang sa negosyo. Sayang ang galing mo kung hindi. Anong negosyo? Sumayaw ka na lang, sabi ko sa'yo. Sikat na sikat ang mga lalaking dancer. Anong sayaw? Anong showbiz? Anong negosyo? Maging fiant mo na lang ako, wala kang gagawin. Enjoy ka lang. Hahaha. kakauwi lang ni third sister, siguradong gutom ka na. Luto ako ng pagkain para sa'yo. Ang cute-cute talaga ng bunso natin. Huwag mo akong agawan. Akin to. Kanya-kanyang diskarte na lang. Hoy, dalawa, huwag na kayong mag-agawan. Tawagan nyo na si Chow. Bihira lang tayo kumpleto, isama na natin siya. Wishy, Maga ang uyan. Oo. Wishy, ito ang dokumento mula sa main office para sa'yo. May gagawin pa ako, dalhin mo na lang sa opisina sa itaas. Sige. Salamat. Walang anuman. Ang bango, nasaan na sila? Girls, ang lit-lit ng kusina, baka naman. May pit si Bonso. Second sister, palabasin mo na sila. Labas na kayo. Heto na ang shrimp. Kain na, kain na. Mukhang gutom na gutom talaga si third sister. Ganyan talaga siya, masasanay ka rin. Pero, ang sarap. NG Luto Montag. Si Bunso kasi, araw-araw nagluluto sa akin. Ayaw tumigil. Kazinga, ayaf Montag siyang pakawalan. Sisters, kain na. Second sister. Na pala, anong ginagawa mo't parang wala kang balita? Abala ang studio ko sa isang launch event. Sobrang hektik. Ito ang invitasyon ko, pupunta. Kayo SA aking product launch. Bonso, ito ang sayo. Anong product ito? Bonso, naalala mo ba nung nasa sofa tayo? Bonso, okay ka lang? Bonso. Bonso, tingin dito. Sister, Masyadong matindi yung mga disenyo na nahulog. Ito yun o. Hindi ba ninyo gustong malaman? Kung ano ang nangyari sa amin ni Junior, Junior sis. Yang emgayan, luma na yan kay ate. Ay naku, kami.
Nascam na kami ni ate noon paggamit yung move na yan. Si Junior, mabait yan, imposible. Walang kwenta. Pinapadala ako ni Ziconsis para ay Ilos Young Jewelry MO. With MY popularity backing you up, siguradong lalaki ang benta mo. Salamat, pero tingnan mo yung sitwasyon dito. Sa tingin mo kailangan ko pa ng endorser. Ang huling item ay isa sa mga bagong disenyo ko. Akyat ako sa stage para ipakita at ipaliwanag. Ang item na ito ay aking pinakabagong disenyo. Ang starting bid ay 5 milyon, mangyaring magbid. 6 na milyon, 7 milyon, 8 milyon. 9 na milyon, 10 milyon, 11 milyon, 12 milyon, 15 milyon. 15 milyon isa, 15 milyon dalawa, 15 milyon tatlo. Sandali. Tanging, ano ba ang ginagawa Montag? Huwag mong guluhin ang bidding, ninakaw niya yung disenyo ko. Binigyan kita ng lahat ng kaalaman ko, ganito ka pala. Weishe, huwag Montag akong igilt trip. Wala ka ng talent noon pa, pero hindi ko inakala. Na magnanakaw ka pala. Nakakatawa, magnanakaw ako ng disenyo mo. Palagi kong hinahangaan ang mga gawa at estilo ni Weishi. Hindi ako naniniwalang gagawa siya ng ganito. May ebidensya ako. Ito ang aking original na sketch, may petsa pa ng disenyo. Ito ang aking sketch, hindi ko alam kung kailan niya ito ninakaw. Weishe, hanggang gayon. Matigas pa rin ang mukha mo, pero dahil sa relasyon natin bilang guro at estudyante, hindi na kita paginitan. Umalis ka na. Tanging, bulag talaga ako. Mas mabuti pang nag-alaga ako ng aso. Kaysa sa oras na inubos ko sa'yo, hoy, Puntahan mo ang opisina ko at tingnan ang aking mga disenyo. Ano? Nawala lahat? Weishi, huwag kang magsalita ng walang basehan. Hindi totoo yan, maniwala kayo sa akin. Tapos na to, umalis na kayo. Huwag muna kayong umalis, may ebidensya ako. Tama na. Huwag mong lokohin ang lahat. Tumahimik ka, senior sis, yung litrato. Anong litrato? Iyon yung araw na binigyan mo ako ng alahas sa sofa. Ito, nahuli nito, tingnan mo dito, munting kapatid. Tumayo ka. Hahaha, Weishe. Ang mga ganitong pribadong larawan, itago mo na lang para sa sarili mo. Kasi, hindi maganda ang epekto. Ito namang designer. Tingnan mong mabuti, ano ba talaga ang nakalagay dito? Ano ang mapapatunayan ng isang larawan? Ninakaw mo ang draft ko, tapos kumuha ka ng larawan. Ngayon, gusto mo pa akong baliktarin? Anong pinagtatawa mo? Gusto mo bang makita ang oras ng pagkukuha ng larawang ito? At ang nakalagay na oras sa draft mong sinasabi? Meron talagang mga tao, tanga, masama, at bulag, wala ng pag-asa. Imposible, imposible ito. Guwat iya. Alisin niyo siya, hindi. At tuloy mo. Paumanhin sa lahat, nagdulot ako ng hindi magandang karanasan. Ipinapahayag ko, lahat ng bisita na narito ngayon. Bibigyan ng isang munting alahas. Bilang kompensasyon sa inyong lahat. Ngayon, ituloy natin ang bidding. Munting kapatid. Mahal na mahal kita, kung hindi dahil SIO. Sisira ang reputasyon ko ngayon. Ganito ba ang pagpapasalamat? Muntik nang mamatay ang munting kapatid sa'yo. Weishe, patawarin Montag na ako. Alam kong mali ako. Kanina ang yabang mo, ngayon anong ginagawa mo? Wishe, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Huwag mo akong palisin, kung palisin mo ako. Wala na akong lugar sa industriyang ito, umalis ka. Nakakairita ka, guardia, alisin niyo siya. Weishe, Ngayon, natanggal na rin ang isang problema. Tara, inom tayo para magtibang. CJ. May schedule pa ako mamaya. Hindi ako makakasama sa inyo. Ate, hatid na kita. Yaya, tikman Montag ito. Tunay na kape mula sa Brazil, airlifted. Tikman mo, bihira lang ito. Bilis. Aray. Masarap, diba? Ang bagong serye ng kumpanya namin, siguradong hit. Maami ang nangangarap maging bida.
Ingatan mo ang oportunidad na ito. Salamat, Boss Liu. Sisikapin kong hindi masayang ito. Maami akong koneksyon sa industriya. Nasa sa iyo pa rin ang desisyon. Salamat sa palala, Boss Liu. Magiging diretso na ako sa iyo. Maaming artista ang lumapit na, pero ikaw ang pinakanagustuhan ko. Ikaf talaga. Naiintindihan ka upo, Boss Liu. Hayaan nyo na, hindi ko po gagawin yon. Pinapahalagahan kita sa pagbibigay ng pagkakataon. Kung hindi mo ito papahalagahan, hindi lang itong proyekto. Wala nang ibang proyekto ang kukuha sa iyo. Ano sa tingin mo? Napag-isipan mo na ba? Hindi ko kailangan ng ganitong oportunidad. Majing Marangal Pacquiao, Boss Liu, HMP. Matigas ka pala. Paiyakin kita't magmamakaawa sa akin. Bitawan mo ako. Anong nangyari dito? Ha ha ha. Yaya. Kung naging masunurin ka lang sana, hindi na sana umabot sa ganito. Hindi ka makakatakas sa akin. Pita Van, sinong patay gutom ka? Nagpapakabayani ka? Umalis ka. Yaya. Junior brother. Huvak. Third senior sister. Ano nang pinalasap mo sa kanya? Alam mo na yon. Ikaw, Junior brother, ilabas Montag ako. CJ. Kapag hinawakan mo siya ulit, papatayin kita. Takot ba ako sa iyo? Paumanhin, senior sister. Magiging maayos ka, senior sister. Grabe, ang laki ng dosage ng gamot na ibinigay niya. Magpahinga ka, senior sister. Grabe naman si third senior sister. Delikado na, kailangan ko nang umalis. Aalis na ako. Hoy, pair. Salamat. Salamat. Luma na itong kondisyon ko. Buti na lang nandiyan ka. Humupa na. Lingbo acupressure technique ba ito? Himala. Tunay na manggagamot. Hindi ako magagamot. Hoy, ako ay nagtatrabaho sa tradisyonal na medisina ng Sina. Gusto mo pa makipagtulungan sa akin, doktor? Mayroon akong mga halamang gamot at mga koneksyon. Ikaw ay may kakayahan sa medisina. Kung tayo ay magtutulungan, iyak na makakabuo tayo ng isang kaharian ng tradisyonal na medisina ng Sina. Walang interes. Doktor, kung magtatagumpay ito, magkakaroon ka ng lahat ng gusto mo. Pera, magagandang babae, at katayuan, lahat ay magiging sa iyo. Sa huli, walang sinuman ang maglalakas loob na sumalungan sa iyo. Sa ganitong paraan, mas mapoprotektahan ko ang aking ate. Ano sa tingin mo? Ako ay nag-aalala lamang sa mga komplikadong sakit at mga espesyal na reseta. Walang problema. Lahat ng iba pang gawain ay akin na. Maligayang pakikipagtulungan. Halika, halika. Ito ay bagong nakuha ko. Shengshi Mingchi Media. Ito na ang magiging basehan ng ating Wuji sa Hinahara. Sa ngayon, nagbibenta lamang ako ng ilang halamang gamot, naghihintay sa iyong reseta. Reseta. Ito. Pildoras ng buhay. Kahit ang mga taong malapit ng mamatay ay maaaring mabuhay ng 2 o 3 araw pagkatapos inumin ito. Totu? Ito, talagang may ganoong epekto. Kung gayon, tayo ay yayaman. Manager Song, may problema. Ang anak na babae ni Manager Wang ay hinimatay. Bigla na lamang bumagsak, nangingisay, nagsusuka ng bula, at namumula ang mukha. Dalhin sa lugar ng pahinga. Si Manager Wang ay isa sa aking malalaking kliyente. Doktor, tignan natin. Huwag mong takutin ang aking anak. Manager Jong, tignan mo ang aking anak. Tulungan mo siya. Ayos na. Anak. Ano ang gagawin, Montag? Manager Wang, huwag kang mag-alala. Ito ang bagong doktor na inanyayahan namin sa Wuji. Hayaan mo siyang tignan. Salamat, Doktor. Bigyan mo siya ng pildoras ng buhay. Xiao Zhang, tubig. Pagkatapos inumin ang pildoras ng buhay at ang aking 3 karayom. Halos walang problema, ngunit ang ugat ng kanyang sakit ay nasa utak. Para ganap na gumaling, kailangan pa niyang uminom ng gamot para sa pangangalaga. Saan makakabili ng ganitong gamot? Ito ay mabibili sa aming Wuji. Ito ay personal na ginawa ng ating doktor.
Ngunit ang presyo ay hindi problema. Sa kanya ka bumili ng gamot. Sa akin ka na lang bumili. Halika. Bunso. 8. Kanina sa Yunmen Club, may nakita akong tao na mukhang katulad mo. Nasa Yunmen Club ka. Ate, ano ang nangyari sa'yo, ate? Junior. Ang dami mong nainom ah. Yung kumpanya namin. Pinipilit ako na makipagtalik sa kalbong. Maniakis na may belly o ipa-blacklista ako. Gusto kong magpa-terminate ng contract, pero ang laki-laki ng babayaran ko. Di kaya ng bulsa ko. Huwag kang mag-alala, third senior. Andito ako, walang mangyayaring masama. Hoy, Boss Zong, tulungan mo ako. Kahit 10 pa yan, bumalik ka na't mag-inuman tayo. CJ, Bakit naman? Bigla na lang hindi magtutuloy? Iwi-withdraw ang pondo? Sabihin ko na sa'yo, may nasagasaan kang malaking tao. Anong malaking tao? Boss mo, hinaglo ako. Maghanda ka agad ng regalo. Pupunta ako mismo sa Wuji. Si Boss Zong po 2. DIBA? Matagal ko na po kayong iniidolo. Ako po ay mula sa Starway Entertainment, na dating nais makipag-collaborate sa inyong kumpanya. Naalala niyo PA po BA? Ang kumpanya ng basura ay medyo impresibo. Hindi ko po alam kung saan kami nagkamali sa inyo. Bakit po BA target and give Wuji ang Starway? Hindi target ng Wuji ang Starway, ikaw lang ang target. Ano pong ibig sabihin niyan? Ayaw lang sa'yo ng Divine Doctor. Wala ka bang konsensya? Divine Doctor? Pwede po bang makiusap na makipagkita sa kanya? Gusto ko po siyang kausapin ng harapan. Akala mo basta-basta lang makikita ang Divine Doctor? Umalis ka. Balik. Dalin mo ang basura. Labas ka na, tapos na ang palabas. ang galing ng acting. Siyempre naman, itong atin. Nakakapagtaka talaga, bakit di mo na lang siya pinakitaan? Kailangan ko pang magpangga. Kung ngayon palang magpapakilala na ako, wala nang excitement. Akala ka UBA, masama pala ang loob mo. Mabait na yan para sa tulad niya. Interesting. Tingnan natin kung anong klaseng regalo to. Nag-umpisa sa herbs ang Wuji, tang-ina. Pasensya na po, Boss Liu. Papa, Boss Liu, pumunta si Linyaw sa opisina. papuntahin mo siya rito. Sasabihin mo pipirmahan ko ang termination contract. Huwag mong sasabihin nandito ako. Gets. Ha ha ha. MS, Lim, sandali lang. Papakating na ang manager mo. Salamat. Buksan mo ang pinto. Bakit mo ako ikinulong? Buksan Montag. Sa wakas, nahuli rin kita. Layas ka. Tulong. Puta ka. Junior, tulong Montag ako. Where's your sister? Puta ka. Tumatawag ka pa? Aray. Puta ka. Sa teritoryo ko, walang makakapagligtas sa'yo. Tulong. Third senior sister. Junior. Okay na. Bastos ka. Patayin mo na ako. Aray. Ingat. Paulit-ulit mo na ginugulo si Linyaw. Umupo ka na lang sa wheelchair. Aray. Basura. Senior sister, alis na tayo. Ano ba talaga ang background and Givuji Company? Gusto ng lahat ng sectors na makipagtulungan sa kanila. Sinasabi na may isang himala na doktor sa pinuno. Mukhang bata at gwapo pa raw. Junior. Hinihintay ka na lang. Bukas, samahan mo ako sa birthday ni Lola Xiao. Magpakita ka ng maganda, huwag mo akong ipahiya. Huwag kang mag-alala, walang problema. Congratulations! Naway maging sagana ang buhay mo tulad ng dagat at mahabang buhay tulad ng bundok. Sige, natanggap ko na. Momo. Ang tagal nating hindi nakita. Ang ganda mo pa rin. Xiao Qingyang, bumalik ka na sa bansa. Hindi na ako alis. Sakto ngayon, sasabihin ko kay Lola na pakakasalan kita. Baliw ka ba? Sino ang magpapakasal sa'yo?
At saka, may boyfriend na ako. May boyfriend na ako. Zia? Anong klaseng tao siya? Isang tamad na lalaki, naghahangad ng imposible. Dapat ba siya sa'yo? You? Galit na galit si Young Master Xiao. Baka hindi nakuha ang gusto. Tinanggihan na, nagpupumilit pa rin, walang hiya. Ikaw? Naalala ko, ayaw na ayaw ni Lola Xiao sa mga bastos. Sige, tamat. Magkikita pa tayo. Sa wakas nahuli rin kita. Umalis ka. Anong kayabang mo? Bibilang ako ng 3, bitawan mo. 3, 2. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung kanino ang lugar na ito. Wala akong oras para makipag-away sa'yo. Ang tagal mo, may nakakausap ka bang ibang babae? Malalaman mo rin. Hoy, di ka tatakbo. Ha ha ha. Xiao, hindi kailangang ipakita ito, mayroong. Hintayin Montag ako. Tara na. Putangina. Putangina. Ma? Bakit ka naging ganito, Balang Kwenta? Kakauwi mo lang, ginawa mo ng katatawanan ang pamilya Xiao. Galit na galit sa'yo ang lola mo. Kahit man na, huwag ka nang umasa. Hindi, ma. Dalawa kayong puta. Babayaran yo, 2. Young Master. Kunin mo agad si Sumo sa kwarto ko. Kahit anong paraan. Opo, Young Master. Pasensya na. Dahil ka o zinasadya. Anong nangyari sa'yo? Talagang di ko sinasadya. Sige na, pupunta na lang ako sa CIS para maglinis. Samahan kita. CJ, dito ka lang, huwag kang lalapit sa ibang babae. Sige na, senior sister. Xiao Qingyang. Bakit hawak mo sa phone ng senior sister ko? Nasa akin Zia. Xiao Qingyang, pag galawin mo siya, papatayin kita. Ha ha ha. Ziga. Dahil sa inyong dalawa, naging katatawanan ako. Nawala ang mana ko. Sige, patayin mo ako. Kahit mamatay ako. Izazama ka o kayo. Apat din senior sister, Xiao Qingyang. Babalaan kita, huwag mo siyang galawin. Sa akin ka. Sige, pumunta ka mag-isa sa 3-ari floor, pinakakaliwang kwarto. Pero babala, huwag kang maglaro. Kung hindi, gagalawin ko siya agad. Ang galing. Apat din sister. Huwag kang gagalaw. Sasaktan mo siya, papatayin ko ang buong pamilya Xiao. Ha ha ha. Eh. Tumigil ka diyan. Lumapit ka, lumuhod at dilaan mo ang sapatos ko. Pag-isipan kong palayain kayong dalawa. Xiao Qingyang. Bibilang ako hanggang 3. ISA. Dalava. Luluhod ako. Apat na ate. Kapatid, Pasensya na ate, kasalanan ko at hindi kita naprotektahan. kamay mo okay lang ba? Masakit ba? Wala yun, okay lang. Ihahatid na kita. Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. O nga pala, kumusta na yung ikinagawa ko? Nagsalita na tayo laban sa pamilya Xiao. Sino pa ang maglalakas loob na tumulong? Meron pang mga kusang kumilos, nagpapakredit na sa akin. Xiao Qingyang? Lumapit sa akin ang pinuno ng pamilya Xiao. Sinabi ko talaga sa kanya, na dahil kay Xiao, Qingyang nagkagulo ang pamilya Xiao. Balita ko, nang umuwi ay binali ang binti niya. Hoy! Nakiusap si Xiao, Qingyang sa pintuan ng Wuji. Papasukin kita? Papasukin. Ipasok mo siya. Boss Jong,
Nakatanggap na ako ng narapat na parusa. Palayain ninyo ang pamilya Chiao. Pakiusap. Pakyos up. Zixiao Ershao. Pag lumuhod ka, dapat tama. Maling tao ang pinakiusapan mo. Chen Yuan. Bakit ka nandito? Nakikiusap ka sa akin, dapat nandito ako. Dr. Chen. Boss Chen, nakamali ako. Hindi ako karapat-dapat. Palayain ninyo ako. Palayain ang pamilya Chiao. Pakiusap po. Hindi mo na ako papadilayin ng sapatos. Hindi na. Hindi na ako maglalakas loob. Ako ang dila. Lumayas ka dyan. Mang-aakit ka pa ng ate ko. Hindi na po. Palayain ninyo ako. Palayain ang pamilya Chiao. Lumayas ka ngayon. Bibigyan kita ng isang pagkakataon kung hindi. Lalayas na po ako ngayon. Parang aso Zia. Nga pala, may sasabihin ako sa iyo. Sa pag-atake sa pamilya Chiao, pinakamalupit ang Omni Group. Nag-alok silang makipagtulungan sa atin. Si General Manager Tao Zeng ng Omni. Akala ko umalis na siya sa Yongchen. Tawagan mo siya. Sabihin mo makikipag-usap ako sa kanya ng personal para sa partnership. Siege. Pasok. Chen Yuan, ikaf pala? Ngayon, palal ang pasin kita. May importante akong gagawin. Kung sa susunod ay makikita kita uli, mamamatay ka o babalatan kita ng buhay. Importanteng bagay. Anong importante? Pakikipag-collaborate kay Uje. Pagkatapos kong pirmahan ang collaboration, kayang-kaya kitang durugin parang langgam. Pakikipag-collaborate kay Uje. Hulaan mo kung bakit ako nandito. Anong pakialam ko? Hoy, doktor. Nandito na ako. Nandito na rin ako. Hindi mo ba ako nakita? Ang gulo mo talaga. Noon, pinalampas kita, ngayon sumulpot ka ulit. Bakit ka ba ganyan kabastos? Siege, aminin ka una, aminin ka una. Bakit ang aga mo ngayon? Tazeng. Ayo ang may kasalanan nito. Maghihiganti ako. Ako. Tao Zeng, gusto mo na bang mamatay? Igilan mo ang kakulitan. Dalhin mo ang lahat ng gamot at formula ni Wuji. Kung hindi, gagawin ko sa babaeng ito ang lahat. Gagahasa ko siya bago patayin. Tao Zeng, anong ginagawa mo? Tama na. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Mainte ka na lang kay Chen Yuan. At humingi ka ng pabor sa kanya para tanggapin niya ang lahat ng hiling ko. Sa wakas, dumating ka rin. Nasaan ang hinihingi ko? Isang babae lang, akala mo makokontrol mo ako. Naalala ko pa ang mga galit mo noon. Ayoko lang ng taong nangangamkam ng aking mga bagay. Mali ang pagkakaintindi mo. Subukan mo kaya? Diretso na ako, ayaw ko ibigay ang formula. Pwede pag-usapan ng ibang collaboration. Kung ayaw mo, lalayo na ako agad. Narinig Montag? Wala kang halaga sa kanya. Walang kwentang tao ka. Kondisyon. Simple lang. Going exclusive distributor NG Wuji ang Aomai. 50 bis 50 ang HTS Akita. 30 tandang bawas 70. 70 sa Wujay, yan ang limit. Wala nang dagdag. Siege, 30 bis 70 na. Alam kong papayag ka. Ito ang kontrata na napirmahan ko na, pirmahan mo na ito. Matutupad ang lahat ng iyong mga interes. Ikaw. Junior. Ikaw pala ang manggagamot sa likod ni Wuji. Talagang ikaw ang aking junior. Patay na ba siya? Masyadong madali ang pagkamatay niya. Marami siyang kasalanan, hahatulan siya ng batas. Tara na, senior, uwi na tayo. Marami tayong pinagdaanan nitong mga nakaraang araw. Buti na lang naayos na ang mga problema. Dapat tayong magdiwang. Ang junior ang pinakamalaking dahilan ng tagumpay natin. Halika, tagay natin para sa junior. Walang kwenta ang pasasalamat lang. Ganito na lang. Ialay ko ang sarili ko sa iyo. Dapat sundin ang first come, first served. Ako ang unang nakakita sa junior. Siyempre, akin siya. Ano ba yung dalawang to? Ako ang pakakasalan ng junior. Dadalin kita ng senior sa mga masasarap na pagkain. Tama na yung away nyo. Hindi makakapili ang junior. E di pakasalan na lang natin siya lahat.
Hindi pwede yan, isa lang ang pwede kong pakasalan. Baka hindi kayanin ng katawan ko. Hahaha, okay lang, schedule na lang natin. Mula Lunes hanggang Biyernes. Weekends libre ka, okay BA? Magandang idea yan. Parang hindi maganda to. Junior, anong nangyari sa iyo? Senior, ano nang nangyari sa Junior? Malapit na ang 20th birthday ng Junior. Ito ang senyales ng pagkalason. Anong gagawin natin? Bumalik tayo sa bundok. Halika, oras na para uminom ng tonic. Si Xiao Mo at Xiao Tsui ay nakahuli ng pato. Kakainin mamayang gabi, kain muna tayo nito. Ngayong gabi ako ang magpapaligo sa Junior ng herbal bath. Huwag niyong agawin sa akin to. Okay lang mga senior, biglaan lang to, hindi nyo kailangang gawin to. Hindi pwede yan. Hindi natin alam kung nasaan ang master. Siyempre, dapat nating alagaan ka. Junior, ano NG? Malapit na ba matapos? Hindi ko na kaya. Junior. Hindi ko inakalang ganito ang Junior. Huwag kayong mag-alala mga senior, susuklian ko ang kabutihan nyo. Labhan nyo ang mga damit na yan. At saka ayusin mo, yang design draft ha. Hoy Junior, dapat handa ka sa pagbaba ng bundok ngayon ah. Anong handaan? Siyempre handaan para maging alipin namin. Junior, sabi Montag tutulungan Montag kami diba? Huwag kayong mag-alala mga ate, kaya ko yan.